Pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Dobleng paggalang, pag-alala sa mga tulot aral po ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating po mga beloved Almeida family po. Hallelujah, praise the Lord. Sa inyo po mga kapatiran, beloved preachers, sa inyo po lahat. Hallelujah, mapagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na muli po akong makapagpasalamat sa dakong ito ng Baguio. Hallelujah. Diyan po na pinasalamatan ko po yung mahal na Panginoon, yung pag-iingat niya po sa akin, gabay patnubay sa pagbibiyahe po patungo rito po sa dako ng Baguio, mula po Antipolo. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Iningatan niya po ako ng pagpunta rito. Andyan yung Amen. Praise kanyang the Lord. pagpapala sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, 3 weeks ago po, araw po ng Thursday yon, ako po yung nakapagluto po ng tuyo na galunggong po. Nung akin na po itong kainin, yung isang piraso po nun, nakuha po ng aking alagang aso. Nung maubos ko na po yung kinakain ko na yon, para po akong inantok bigla. Sabi ko, hindi ako ganito na pag matapos mabusog, matutulog. Talagang yung mata ko, inahatak po akong matulog. Tapos maya-maya po, para na po akong sinasakal, nagpapalpitate na ako, di na po ako makahinga. Hirap na po ako. Pero yung oras po na yun, kasi habang kumakain ako, nanonood po ako ng buhay po ng mga apostoles po ng mahal na Panginoong Hesus sa TV. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko para po ako hindi antukin at yung nahihirapan na po akong huminga, nagpunas-punas po ako ng side para magising po ako. Nung pagtayo ko po, umiikot na po yung mundo ko, talagang mabilis na yung pag-ikot niya. Ang ginawa ko naman po, naghugas naman po ako ng plato sa lababo. Tuloy-tuloy na po yung pag-ikot niya. Andun po tumawag ako sa kasama ko sa Camp Karingal Bible Study na hindi po ako makakarating. Alam niyo po mga minamahal, sinabi ko sa kanya ganun yung nangyari. Sabi niya, ate, i-blow mo yan. Baka may lason yung nakain mong tuyo. Sabi niya ganun sa akin. Alam niyo mga minamahal, pumunta ako dun sa TV, nilagay ko po sa pagpupuri, kinuha ko po yung aking plauta, tumugtog ako sa mahal na Panginoong Hesus. Maya-maya po nilehans kong aking sarili. Maya-maya po umikot yung bituka ko, nilabas ko po lahat yung aking nakain. Amen. Praise Hallelujah, the Lord. praise the Lord. Andyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, yung laso na to yung galunggong. Inalis po yan sa akin ng mahal na Panginoong Hesus. At naalala ko po yung aking aso na nakakuha po ng isang piraso. Nung makita ko po yun, pasintabi po sa mga kumakain, dumudumi na po siya ng dugo. Akin po itong nilapitan, nilehas ko po sa unang dalangin ng beloved pastor at sa prayer po ng mga beloved children. Alam niyo mga minamahal, instant, tumigil po yung pagdumi ng dugo ng aking aso. Andyan po, pinagaling kami ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Way back 1996 po, nung masave po ako sa banal na gawaing ito, andyan po narinig ko po yung turo ng ating beloved pastor, maghayo, mag-share ng word of God. Ako po yung nagtitinda sa Cubao, may mga suki po ako sa Q-Mart. Alam niyo po mga minamahal, lahat po ng suki ko sa Q-Mart na hinahanguan ko ng paninda, lahat po yan, binabalita ko po yung natagpuan kong pagpapalang ginto na binigay ng mahal na Panginoong Hesus sa akin. Andiyan po na may isa po akong suki na ito po yung nagtitinda po ng mangga, saging. Sabi niya sa akin, yung itsura mo, hindi nagbabago pero parang yung itsura mo, wala kang kaproblema. Ano ba yung sikreto mo? Sabi niya sa akin, suki, sabi niya ganon. Meron akong sikreto, sabi ko sa kanya, libre yun, walang bayad. Sabi ko ganon sa kanya, sumama ka sa akin, yung sikreto ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Sabi ko ganon sa kanya. Doon na po nag-share po ako na ako po isa pong dating battered wife. Ang aking beloved husband ay talamak na drug addict. Muntik niya na po kaming i-massacre. Ang aking mga anak, ginagawa niya pong dartboards. Ini-spin niya isa-isa pagsabog po siya sa shabu at kasamang alak. Ang aking panganay naranasan pong pasuin ng plancha. Months pa lang ang edad. Itinapo na sa bintana pagsabog sa drugs ang aking mahal na asawa. Ganon din yung aking pangatlong anak. Lalaruin niya ng pen de Sarapen pagsabog po siya sa drugs at alak. Ipapatong yung lamesa ng aking sa kamay ng yung kamay ng anak ko sa ibabaw ng lamesa at kakanta po ito ng pen de Sarapen. Hawak niya po yung ice pick.
Mabilis ng pabilis yung kanta, tatadtad din ng ganyan yung pagitan ng daliri ng bata. Pero hindi po natatadtad. Pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Kahit Lord. wala pa po kami sa banal na gawain nito, maski po ako, kahit buntis po ako, bugbugin, matadyakan, malaglag ako sa hagdanan. Pero iningatan ako ng mahal na Panginoon kahit wala pa po ako sa banal na gawain nito. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, sinare ko po sa kanya yan lahat. Hallelujah. At ganun din, mauna pong umuwi ang aking beloved husband sa aming bahay. Andiyan po na, wala po siya nadat ng tao, binitbit ng aking panganay yung baby kong pangatlong anak, nagtago yung pangalawang anak ko sa loob ng aparador. Pagpasok ng aking beloved husband, wala po siyang nakitang tao. Kinuha niya po yung itak kasi nakita niya po yung demonyo pumasok dun sa loob ng aparador. Pinagsasaksak niya yung aparador, nandun nagtatago yung pangalawa kong anak na lalaki na may sakit po sa puso, may asthma. At ang karamdaman niya pong isa ay magiging pipi paglaki kung hindi po ito mapapaoperahan. At kung mabubuhay, magiging pipi po siya paglaki. Alam niyo mga minamahal, nagulat po siya nung mawasak yung pinto ng aparador, mabasag yung salamin. Nandudun yung anak kong pangalawang lalaki, nagtatago sa loob. Andyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus, kahit wala pa kami sa banal na gawain na ito. Wala pong tama ng saksak yung aking mahal na anak. Pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Habang isinishare ko po yan sa kanya, andyan po na sinabi ko sa kanya, alam mo, hindi lang yan yung naranasan ko sa mahal kong asawa. Andyan na, muntik niya na kaming i-massacre. Isang gabi, ako'y pinatulog ng mahal na Panginoong Hesus sa pagod ko sa paglalako ng paninda. Hindi ko alam yung gabi na yun, huling araw na pala namin, mamamatay na kami ng mga anak ko. Andyan nagsyabo yung aking beloved husband sa loob ng aming bahay. Alam niyo mga minamahal, bumulong na po yung demonyo, ang sabi sa kanya, patayin na ako. Tumayo po ito, hawak yung 29, lumapit sa akin sa pagkakahiga ko. Uundayan na po ako ng unang saksak. Sa unang unday po may bumulong pong isang tinig. Ang sabi, wag, mahal kita. Sabi niya, ano tong naririnig ko? Dalawa na yung bumubulong sa akin. Natigilan po siyang gawin yung pagpatay po sa akin. Bumalik siya sa kusina, muling nagsyabo, uminom ng alak, bumulong ulit yung kaaway ng mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, patayin na ako, magiging malaya na siya. Tumayo siya, kinuha yung 29 ulit. Uundayan ulit ako sa pangalawang saksak. Bumulong ulit yung isang tinig. Ang sabi, wag, mahal kita. Alam niyo, hindi niya po ako nagawang patayin o saksakin. Bumalik siya sa kusina, sabi niya, ano ba to? Nag-hallucinate na ako. Dalawang tinig talaga yung naririnig kong bumubulong na sa akin. Nagsyabo ulit. Uminom ulit ng alak, bumulong ulit yung demonyo. Ang sabi, patayin na ako. Sa pangatlong pagkakataon, tumayo siya ulit. Hawak yung 29, uundayan ako ng saksak sa pangatlong pagkakataon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tulog po ako ng gabi na yun. Kasi para din po ako nagsasyabu. Hindi po ako natutulog. Ba't di po ako natutulog? Kasi pag narinig ko na dun sa kusina, naghahasa na po yan ng lahat. 29, Chris, I speak. Mamaya magugulat ka, lumilipad yan, lumalanding sa uluhan mo. Baka isang araw di ka na magising. Dito na tumama sa'yo. Alam nyo, yung gabi po na yon, nung uundayan niya na ako ng saksak, bumulong yung mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi sa kanya, wag, mahal kita. At bumulong ulit, buksan mo yung TV. Pagbukas niya po ng TV, eksakto po, sa Channel 13, sa Jesus Miracle Crusade International Praise the Lord. Ministry. Nakaturo po ang ating beloved Pastor Winstada Almeda. Ang sabi sa kanya, ikaw, drug addict, kung gusto mong mabagong buhay mo, pumunta ka sa gawain ng mahal na Panginoong Hesus, babaguhin ng mahal na Panginoong Hesus ang buhay mo. Ako po'y marami pong pinanggalingang iba't ibang churches. Kasi ang problema ko, beloved husband kong drug addict, mamamatay na sa edad na 3 years old. Yung anak kong may sakit sa puso, tinaningan po siya sa heart center. Kaya ako po'y umattend kung saan-saan upang mabuhay ang aking anak, mabago ang aking mahal na asawa. Siya po'y dumalo sa Marikina Sports Center. Doon sa mga pinanggalingan kong gawain, sa kalahating oras lang tapos na kami. Ako po'y may bisyo. Nagpapataya po ako ng sugal. Andyan din po na may karamdaman po ako. May scoliosis po ako, asthma, acute ulcer. Namatay po ako dyan ng third year high school ako. Pero binigyan po ako ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Hesus na buhayin upang makatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal,
yung dami ko po ng karamdaman na yan, nung dumalo po siya, nagulat ako kasi gabi na umuwi, Sunday, alam niyo po mga minamahal, natatakot po ako kasi hiniram ng magulang ko yung anak ko. Ako lang po yung tao. Baka pag dumating siya, mapatay po ako sa loob. Pagdating niya po, alam niyo mga minamahal, may sign po yan, pagsabog yan sa drugs. Yung amin pong poodle na aso, tumatayo yan nakaganyan pag hindi po yan sabog sa drugs. Masayang sumasalubong sa beloved husband ko. Pagsabog po yan, nagtatago yan sa pinakasulok dahil pati ang aming alagang poodle, nakakatikim ng pambubugbog ng aking beloved husband. Pero yung araw po na yan, February 5, 1994, nang dumalo siya sa Marikina Sports Center, tinanggap niyang mahal na Panginoon Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Instant, binago po siya ng Amen. mahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. I-share ko po yan kay ate. Sabi niya gano'n sa akin, ang asawa niya raw ay sugarol, babangkarote na raw sila, lahat na daw ng bisyo na doon. Pero sabi niya, hindi daw siya makakasama sa akin. Sabi niya gano'n, yung kapatid ko na lang ang isama mo. Yung kapatid niya po, nandun po nasa likuran, nakikinig po ito. Isa po siyang tomboy na kalbo. Nakasuot po siya ng polo shirt na stripe po na blue, naka-walking shirt at meron po siyang yung wristband po dito. Lumapit po sa akin itong kapatid niya. Sabi niya sa akin, "Sister, totoo ba yung sinabi mo sa ate ko?" Totoo. Dahil ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, totoo. Amen. Praise the Nagbabago Lord. ng tao, nagpapagaling ng mga karamdaman. Alam niyo mga minamahal, sinabi ko sa kanya, yung anak kong mamamatay na sa sakit sa puso, sa edad na 3 years old, pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus, hallelujah. 36 years old na siya ngayon, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sinare ko rin sa kanya yung anak kong nabulag sa banlay ng tubig, ng 6 years old ang edad, ngayon po 37 years old na, hindi na po sila bulag, hindi na po siya bulag, pinagaling Praise ng the Lord. mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At ako po, nung nabautismuhan, sumama ko sa beloved husband ko, lahat po ng aking bisyo, nung araw na yan, isinoli ko yung taya ng aking mga pinataya. Binago ko ng mahal na Panginoon, tinigil yung pagpapasugal ko. Inalis yan sa akin ng mahal na Panginoong araw na hanggang ngayon. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya sa akin ganun, "Sister, paano ba pumunta dyan?" Sabi niya ganun, "Susunduin kita bukas." Sabi ko sa kanya, "Dadalhin kita sa Cuneta Astrodome." Sabi niya sa akin, "Wag na. Ako yung kusang pupunta. Ituro mo lang sa akin kung paano pumunta." Itinuro ko po sa kanya yung pagpunta ron. Nung magkahiwalay na po kami, pag uwi ko po ng bahay, na-stroke po ako. Habang na-stroke po ako ng 2 months, di po ako tumatayo, wala akong boses. Andiyan po nagpapatuloy lang po ako sa TV program, sa radio program. Wala pong ospital, doktor na pinuntahan. Nandun lang po ako nananalangin sa mga lapayin sa aming bahay. Pero habang ako po'y nakaratay sa pagka-stroke nung time na yan, hindi po maalis sa isip ko yung suki kong tomboy na yun. Kung siya ba'y nakarating sa Cuneta Astrodome at nabautismuhan pa sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, after 2 months, pinagaling ako ng mahal na Panginoong Yesus. Pinalakad ako ng mahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Dahil naging butot balat po ako, walang boses. Talagang halos nakadikit na po ako sa kama. Di mo makikita ko ba'y nakahiga kung di ka lalapit. Nung ako po'y dumalo na sa Cuneta Astrodome, nasa isip ko pa rin po yung tomboy na yon, na kung siya po'y nabautismuhan. Alam niyo mga minamahal, nagsalubong kami sa hallway po ng Cuneta Astrodome. Galak na galak po ako, nakapalda na siya. Nabautismuhan siya sa tubig. Amen. Sa Praise the pangalan Lord. ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, natuwa po ako dahil tinanggap niya ang mahal na Panginoon. Binago po siya. Andiyan po na, siya po isa pong beloved worker dito po sa dako po ng Baguio. Pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po malapit sa pagbabago ng aming buhay. Yung aking beloved husband po, nung nabago na po siya, hindi na po bumababa, katulad din po ng nangyari po sa ating beloved kapatid, si Sister Lorna Manalo po. Nagreklamo po sa akin yung ate niya kasi nung lumapit po yung ate niya sa akin na ang kapatid niya na lang ang aking dalhin sa banal na gawain, nung ang ating pong mahal na kapatid, nang masave po na first love po siya sa mahal na Panginoon, sabi ng ate niya, "Saan mo ba dinala, sister, yung kapatid ko? Walang ginawa kundi magkulong sa kwarto, umaawit maghapon, nagbabasa na lang ng Biblia, lalabas, 3:00 na. Doon palang gagawa, kikilos, magkakain. Pagkatapos babalik na naman sa kwarto, magpupuri. Gabi na ulit, lalabas 10:00 na." Sabi niya, nasiraan na ng ulo ang aking kapatid. Sabi ko sa kanya, "Ate, Tati, sabi mo sa akin,
yung kapatid mo dalhin ko sa banal na gawain kasi baka ma-rape kahit tomboy siya. Kasama niya ang mga barkada niya. Nagmamariwana sila, umiinom. 1 linggo, 1 buwan, hindi mo uwi sa bahay mo. May problema ka nun. Ngayon, wala ka ng problema. Binago siya ng mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, naging persecutor niya nga kanyang ate, pero patuloy ko po sinashiran si ate. Bali, church anniversary po natin sa main church ng 41-year church anniversary. Si ate po at buong pamilya niya nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. During pandemic po, bawal po lumabas. Pero sabi, ang pwede daw pong lumabas yung mga nagtitinda. Vendor po ako, so ginamit ko po yung pagtitinda ko. Naglako po ako sa mga bahay-bahay, nakakapasok po ako sa mga barangay. Kaya pala niloob ng mahal na Panginoon, makapag-ipon ako ng maraming leaflets, magagamit ko pala yun. Alam niyo mga minamahal, doon po sa lugar namin, napakahaba po ng aming lugar na yan sa Antipolo, bundok yan. Tumatawid ako ng ilog, nagsishare ako ng Word of God sa lahat. Alam niyo, inipon ko po yung lahat. Sabi ko, dadating din ng panahon, lahat ng ito na nashiran, mababautismuhan sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Ang problema po, dahil wala po tayong pinansyal, ang ginawa ko po lahat po ng benta ko, inipon ko yun, di ko ginastos. Pero ang mahal na Panginoon, provide niya ang pangangailangan namin sa araw-araw. Sa halip po na kami magutom, araw-araw nag-order po ng pagkain ng aking mga anak, mga luto, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo, lumuwag na po yung pandemic, pwede na pong makadalo na 10-10. Alam niyo mga minamahal, ng church anniversary po ng Antipolo, hallelujah, praise the Lord. Wala po kaming sasakyan na magagamit dahil hindi nga po naghamit ang mga sasakyan nung nasira. Alam niyo mga minamahal, wala pong problema. Nasira din yung aming tricycle na pinasusundo namin sa mga baguhan. Alam niyo mga minamahal, yung naipon ko pong pera, pinamasahe lahat ng 52 na ngayon kapatiran na po natin sila, nabautismuhan sa tubig. Iba-ibang Praise the Lord. kanamdaman, may Mormons, iglesia, may cancer, may sakit sa puso, diabetes, at yung mga mamamatay na after malubog sa tubig ng araw ng church anniversary ng Antipolo, lahat po yan pinalakad, pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, maraming salamat sa mahal na Panginoon. Di man po kami karapat-dapat. Ang aking pong bungsang bahayan mula sa akin, beloved husband ko, manugang apo at pati po sa aking mga anak, lahat po ginagamit bilang mga awit sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At di man po karapat-dapat sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, kinahabagan lang po, nagagamit po sa Marikina City Jail, Banaba Bible Study, Project for Bible Study, Camp Karingal, Manila City Jail Bible Study, at sa Ross Boulevard. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa pagpapala na yan. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat. Tanging sa iyo lang aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.